Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. May bago pong nilabas na survey, itong Pulse Asia, at number 1 na naman po si Erwin Tulfo. Mapapaisip ka, bakit namamayagpag itong Tulfo brand? Siyempre, si Senator Raffy Tulfo, nandiyan dyan, di ba, sa Senado. Si Representative Erwin Tulfo, number 1 sa mga surveys. Actually, pasok din si Ben Tulfo na isa nilang kapatid. So mapapaisip ka, bakit tinatangkilik ng mga Pilipino itong Tulfo brand? Alam mo kung bakit ka, Coffee? Sa performance. Dahil sa public service. Kasi nakikita nila kung paano magtrabaho itong mga to. Yung iba ayaw. Kasi yung Tulfo Justice daw, ura-urada Yung Tulfo Justice mabilisan. Hindi daw dumadaan sa tamang proseso. Hindi naman at all cases. No? In fact, yan ang nilalapitan ng mga tao Kapag may problema, imbis na pumunta sa police station, mas nauuna na lang, o pumunta ka na lang doon kay Tulfo. Kasi yung problema nila, mas masusolusyonan yan. And common yan dito sa tatlong magkakapatid. Si Senator Raffy Tulfo, si Representative Erwin Tulfo, at itong si Ben Tulfo. Pansinin ninyo, pare-parehas ang pinagdaanan yan. Mga broadcast journalist yan, may mga public service programs. Isa yan sa dahilan kung bakit namamayagpag itong mga Tulfo. Pangalawa, sa maganda nilang performance, hindi sa kanilang mga programa sa TV kundi government officials. Si Senator Raffy Tulfo, hindi mo masasabi na hindi maganda yung performance niya In fact, maganda yung performance kasi marami na-accomplish Mabilis itong kumilos. Ano ba? Investigasyon. Welfare ng mga OFW. Welfare ng mga pasahero. Yung issue sa Grab tsaka sa Angkas. Yung sa PCSO. Diba? Mabilis na iimbestigahan. Dahil dyan, mas nagugustuhan ng taong bayan. Kasi kung pangit yung performance ni Senator Raffy Tulfo, damay-damay yan Kasi isang brand yan Kapag hindi maganda ang performance ng isa dyan, dawit-dawit yan. So kung palpak si Senator Raffy Tulfo dyan sa Senado, malamang sa malamang hindi magna number 1 yan si Erwin Tulfo sa survey. Ganon din po si Ben Tulfo, hindi yan papasok sa Magic 12 kung pangit ang kanilang performance. Sa madaling sabi, nagugustuhan ng tao yung kanilang performance at yung kanilang nasimulan na. As compared to other politicians, sige, tignan mo yung ibang mga politiko. Ano bang ginawa? Yes, may mga batas na nagawa. Pero yung hinahanap ng tao, yung direct impact. Yung magkakaroon silang pakinabang, may tatanggap silang tulong directly. Minsan mga batas, yun naman ang purpose ng mga batas. Kasi yung mga legislators, yung mga yan Sa pamamagitan ng mga batas, eventually makikinabang ang tao. Pero ang gusto kasi ng tao ngayon, parang what's in it for me? Anong napapala ko sa ginagawa ninyo? Yan ang kaibahan nitong Tulfo brand sa ibang mga politiko. Kasi halimbawa, may problema ka lapit ka sa kanilang programa, ma-action na agad yan. Yan ang hinahanap ng tao, kaya namamayagpag yung Tulfo brand na yan. Anyway, sige. Tingnan natin Coffee itong bagong survey ng Pulse Asia. Isa itong patunay na tinatangkilik nila yung Tulfo brand. Kasi kung ayaw nila sa brand na Tulfo, ayaw nila sa mga Tulfo, hindi magna number 1 si Representative Erwin Tulfo dito ito pong bagong resulta ng Pulse Asia survey, ng Pulse Asia Research Incorporated. Ito po ay ginawa January 18 to 25 at nilabas po nila ngayong araw po yan, 2025 elections senatorial preferences. Ayan, makikita nyo naman yan Coffee sa online, nagsisirculate na po yan. Number 1, si Representative Erwin Tulfo ng lakas. 99% ang aware sa kanya. Rank 1. Ang voting for, 62.8. Grabe ang taas nito Coffee Si Bongo, malakas din si Bongo. Feeling ko, ang number 1 asset ni Bongo dyan, yung Malasakit Center. Isang factor din yan. Kasi tulad yan sinasabi ko sa inyo, hinahanap ng tao yung napakinabangan nila agad yung programa. Yun yung hinahanap nila. Feeling ko lang feeling ko, posibleng mali ako, posibleng tama. Si Tito Soto naman, number 3, 2 to 4 Coffee yung kanyang ranking. Pareha sila ni Bongo. Ito pa, isang Tulfo pa. Si Ben Tulfo ng Bitag, nasa rank 3 to 8 siya. Mataas ito Coffee Yung mga pumapasok sa ganitong rank sa survey, for sure, pasok na sa bangayan. Lusot na yan sa Magic 12. Si Cayetano, pasok din po yan, nasa rank 4 to 8. Si Bong Revilla, Ramon Jr., 4 to 8 din po yung kanyang ranking. Si Amy Marcos, yan, 4 to 12, pasok. Actually, itong resulta ng survey na ito, sinusuportahan niya yung claims natin kagabi, ng isang araw Coffee. Yung topic natin yan, napapasok talaga si Amy Marcos. Lulusot talaga si Amy Marcos sa Magic 12.
Kahit pa maraming nang naiinis kay Amy Marcos na mga loyalista, lulusot at lulusot pa rin yan kasi ini-endorso ni PBBM, ini-endorso ng kanyang alyansa. Diba? Kaya pasok pa rin yan si Amy Marcos, lusot yan. Ako, sure ako dyan ka-coffee, papasok yan. Pero sinasabi ko naman, hindi ko iboboto yan si Amy Marcos, pero hindi ko maniboto yan, lulusot at lulusot pa rin yan. Dahil marami pa rin pong mga loyalista na susuporta sa kanya. Though maraming nabawas, kasi namamangka sa dalawang ilog yan, pero sa tingin ko, lulusot pa rin yan si Amy Marcos. Si Ping Lacson, pasok din po siya. 4 to 12. Ako, very sure din ako kay Ping Lacson, lulusot yan. Si Willie Revillame, pasok din po sa 7 to 13 rank. Itong mga ranking nito, yung mga bandang dulo, yung 7 hanggang 12 ka-coffee, yan medyo alangan-alangan yan. Kumbaga, kailangan mo pang magdoble kayod. Kung ikaw ay politiko, no, at nandiyan ka sa ganyang rank na yan, medyo kailangan mong kumayod dyan. Si Willie Revillame nasa 7 to 13. Ito, masaklap. Si Bato, pumasok. Naku po, ito pinakaayaw ko sa mga senatorial aspirants si Bato kasi may pagka bastos ito yung ginawa lang kay kay Percy, kay Kong Percy, di ba? Yung stroke survivor pala, sasapakin niya daw kasi hindi raw pantay yung mukha tapos eventually nagsorry siya, tapos i-wish siya ng good health. Tama ba 'yon? Nilait-lait mo, sasapakin mo yung stroke survivor and then sasabihin mo I wish you good health, di ba? And isa pa, si Bato siguradong boboto yan para hindi ma-convict itong si Sara Duterte pagdating ng eleksyon. Si Abby Binay pasok din po, 7 to 14. Medyo malakas din itong si Abby Binay, pero hindi ako masyadong confident. Baka malaglag pa siya dyan. Si Manny Pacquiao, 7 to 14. Ito, alanganin din ito, pero ako, naniniwala ako, lulusot si Manny Pacquiao. Definitely, pasok yan. Malakas siya sa Mindanao Visayas, Mindanao, yan, malakas siya si Pacquiao. Si Villar Camille, alanganin din ako dito kay Camille Villar, pero syempre dahil sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang apelyido, posibleng madala yan. Ang ranking niya 9 to 14. At si Lito Lapid nasa 10 to 14 naman. Dito sa Pulse Asia Survey ito Yan po yung mga pumapasok dito. Magic 12 ito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yan. Hanggang kay Lito Lapid, no? Yan, iba, nagra-rumble na yan. Si Kiko Pangilinan, 15. Aquino Bam, 15. Unasan, 16. Abalos, nasa 16. Si Benhur Abalos, feeling ko magaling itong si Benhur Abalos At makakatulong sa gobyerno yan, makakatulong sa administrasyon. Konting pakayod pa ka-coffee dahil hindi lumulusot Si Doc Willie Ong, nasa 19 spot. Si Tolentino, itong si Tolentino, consistent ka-coffee. Todo effort ito sa kanyang kampanya. Maingay ka-coffee sa kanyang kampanya, pero hindi lumulusot sa survey Pero ito, pasok naman siya sa top 20, pero mababa pa rin ito Si Salvador, Philip Salvador, nasa 19th spot. Si Busita, ito si Busita, medyo nagsisimula na rin umingay ito Si Marcoleta nasa 22 spot, 22nd spot. Medyo bagsak ito ka-coffee, medyo mababa itong spot na yan. Marcoleta, anyari? Hindi effective? Ang rally nyo, ba't na ganyan? Ang baba nyo sa survey. O hindi nag-translate yan into survey results. Kala ko ba maraming mga fan yan? Medyo umiinit-init na ka-coffee. Itong usaping politika dito sa Pilipinas, syempre, kampanya na ka-coffee. Maglo-launch na nga kaliwat kanan na yung mga proclamation rally na magaganap So, kanya-kanyang, kanya-kanyang pagpapalakas na ng mga manok. Yung sinabi natin kanina, yung mga nasa top 5, nako, sure na yan ka-coffee. Kaunting kembot na lang yan, kaunting reinforcement na lang yan, tiyak pasok yan sa banga. At yung mga tao na yan, ang maghahatol, nako, ang susunod na judges sa impeachment trial ni Sara Duterte kasi magaganap daw po yan after ng SONA ng presidente. Siguro yan, last week ng July o kaya first week ng Agosto, yan magsisimula na po yung hearing sa impeachment trial dito ni Sara Duterte. Nako, exciting ito ka-coffee. Ang ating panawagan lang, iboto yung senador na sa tingin natin magiging patas para desisyonan itong impeachment ni Sara Duterte para ma-convict ito at mapanagot ito sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan sa confidential funds at kung ano-ano pang mga panunuhol, ano pang mga kasalanan na ginawa nito nung siya po kalihim pa ng Department of Education at ngayon po vice presidente pa. Huwag natin hayaan ka-coffee na maulit yan at gawin niya yan if ever na maging presidente ito. Naku po, mahirap-hirap yan ka-coffee. Kaya iboto natin yung senador na sa tingin natin, titingnan ang merit ng kaso dahil ako very confident, matibay na matibay ang merit, ang argumento ng House of Representatives
yung articles of impeachment, napakatibay niyan at walang kakamutin si Inday Sara Duterte dyan. Kung magkakaroon lang po ng maayos na pagtanaw itong mga magiging judges o yung mga magiging judge, mga senador dyan sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte. O siya, sige, i-komento ang inyong mga opinion, reaction, ka-coffee dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, hindi pa po nakasubscribe, click lang po dyan sa baba ang subscribe at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.